Pasok na mga suki, lahat ng klase 20-20, 10-10 at iba pa. Pasok na mga suki, lahat ng klase 20-20, 10. Sa akong ina, anak, asawa, sa tatlong yon, ang pinakamahirap maging isang ina. Nang bansag nila sa akin, inang nagbenta ng anak. Ganon. Sabi ko, wala kayong pakialam, hindi nyo alam, wala kayong alam. Sa akin, paano ko siya alagaan? Wala akong ganito, walang mapagkukunan. Kaya ganon po, nagdesisyon ako, ibenta. Kung baka sakaling ng tulong, baka may maitulong para sa baby ko. Tsaka dalaw na rin sa mga anak ko. Ilang kayo magkakapatid mo sa pagkakaalam? 5 lang po talaga alam ko, pero meron daw pong anak si mama. Yung kasi po, di pa po, bata pa po ako nun, yung nalaman ko, pinampun niya po yung isa, tapos po yung isa. At siyahin niya yung isa, tapos yung isa sa kaibigan niya. Hoy, Kat! Hingi namang 20. Nagbuntis ako nung pang-apat ko, nanganak ako, wala talaga akong ipon. Ano nangyari po doon? Yun po, ibinenta po pala nung kumadrona. Ito nga, yung nagbuntis na naman ako yung tong pang-5. Sinasabihan na nila ako na, ayan, nanganak ka naman, nagbuntis na naman, ibenta mo na naman yan. Ang ano ko sa kanila, wala kayong pakialam sa akin kasi hindi naman ako nangingi sa inyo, hindi ako namimirwisyo sa inyo. Hindi ako, pabayaan nyo na lang ako kung ano nangyayari sa buhay ko ngayon. Baka balang araw, magkita-kita pa kami ng mga anak ko. Ano bang pinakamatindi niyang kasalanan para sa'yo? Nagda-drugs po. Tapos nagmalandi po siya. Sarili niyang anak, ibebenta niya. Tapos, sa akin na lang dos, ha? Bukal sa loob. Oo, Salamat. pampili ko na lang ito ng candy. Wala, galing natin ako, naningintin ako doon. Wala nga akong kwarta atin. Ay, ito, may kuto to. Tara, kutuan ko. Ano ba yan? Para kayong mga unggoy. May kuto kasi to, lalaki. Nako! Alis na nga lang ako. Hindi nyo ako binibigyan ng halaga. Pag minsan lang po ay pupunta siya sa bahay. Minsan po, mambibiktima siya, magnakaw. Nung nakakaano taon, pero nakakaya din po yun kasi yung mga tao po nakakaawa din po. Oh, happy birthday na. Saan nakahubad? Level ka na. Kung gala ng gala, ha? Ha? Ay, mag-away-away mo kapatid na. Ang hirap po. Kung ano nga lang po siguro, kung sa iba-iba lang na baka sumuko na. Sa sa nararanasan ko ngayon sa buhay ko. Nung nagkahiwalay kami nung unang asawa, kinasukulaman ako ng mga anak ko. Dahil nga doon sa pagpapampon ko ng 2 anak ko. Katuwiran ko naman po, hindi ko naman mabigyan ng magandang buhay. Mas maganda na po yung ipamigay ko sila or ko sila. Maganda pa yung magiging kinabukasan nila doon, di ba? Kaysa sa akin, di ko nun maalagaan, andyan, pakalat-kalat lang, madungis. Naku, Balik mo yung cellphone ng bata. sipak, oo! Para walang problema. Kasi yung anak ko po talaga, yung panganay, 17 years old, minumura po ko. Lahat na po ng masasamang salita, inaano niya sa akin. Anak daw ako ng anak, tapos ganun lang daw po ang gagawin ko. Ha? Bawal, ganun. Ayaw ko yung hiwalay-hiwalay. Dahil kapag naghiwalay-hiwalay kayo, parang hindi ko maintindihan kung ano naging
reaksyon sa buhay namin. Ang nangyari, watak-watak ngayon yung pamilya. Kaya dahil sa ginawa ng kanilang mama, bininta lahat yung mga anak na iba. Una asawa ko, matanda po sa akin 10 years. Nung may trabaho pa naman po, okay naman po yung namin. Kaso nung nawala na nga ng trabaho, parang wala nang ginawa, mag-inom, magbisyo. Dumating pa po sa ng babae, nang bubugbog pa. Dumating na sa napuno na ako sa ginagawa ng asawa ko. Nakilala ko nga itong asawa ko ngayon. Yun nga, nabuntis na naman ako. Nine months kong dinala yan. Cesarean po talaga ako dyan kasi pang-anim na at delikado kasi may mga ugat-ugat po ako, ang lalaki. Delikado na sa akin mga anak na normal. Pero po, sabi ko sa baby, tulungan mo ko kasi wala naman tayong pera. Sabi ko, Lord, sana po makaraos ako. Sabi kong ganun. Ito yung umpisa ng pagbabagong buhay. Sabi kong ganun. Gusto ko makapagtapos siya ng pag-aaral. Yun sana pangarap ko sa kanya. Yung mga pangarap na hindi ko natupad sa kanya, matupad niya. Nakagutom kumain namin kanina Simple pa kailangan gatas, damit niya. Ayun, hindi ko sa kanya, may bigay. Tinitiis ko na lang. May iniisip ko, kaya ko to. Nakaya ko nung una, kaya ko to. Biro mo ilang taon na akong hindi naging ina. Gusto ko sana magpakaina dito sa baby ko na to. Kaso malaki na siya, 3 buwan na siya. Ibibigay ko siya, ibibenta ko siya. Benta. Talagang Kasi nga, nung una, gano'n na rin nangyari. Yung benta po ba, masakit sa akin marinig yung benta Sabi ko naman, kung may magagawa lang po ako, hindi po ako aayon. At kung may hahabol ko pa po, gagawin ko. Parang hinugot na rin sa buhay ko yan. Kaya ko ibuwis yung buhay ko para sa kanya. Yung magnakaw po, yung mga nutok ba, yung mabilisang pera. Sama man ang tingin sa akin ng ibang tao dahil nga ganun, nagbenta ako ng anak, wala po akong magagawa kung yun ang tingin nila sa akin. Ang inaano ko lang po, na sa amin, walang trabaho yung asawa ko, wala akong trabaho. Paano kami mag-uumpisa? Paano ko siya alagaan? Hindi ko po ikakaya, aminin po sa inyo. Minsan kapag bisyo ako, nagiinom ako, nag-aano ko. Kasi po pag ang feelings ko, pag nakakaganon ako, wala akong problema. Wala, makakalimutan kayo sa hirap ng buhay, sa Ganun po. Kasi walang nakaintindi sa amin hinahama kami. Ano yung pagkakilala mo sa nanay mo bago siya naging gano'n? Mabait po, masikaso, tapos masipag. Pag wala pong trabaho si Papa, siya po minsan yung naghahanap buhay. Ngayon po, wala na. Pag natulog na kami, ginumutan niya po kami. Pero ngayon po, parang wala na Nangarap po ako na balang araw, magkakasama-sama po kami. Magiging buo kami yung pamilya. Kung ayaw nilang naghiwalay kami nung papa nila, ayaw nila. Gusto nilang magbalikan kami. Ayoko na, ma'am. Di baling pagdating ng araw, kahit magsulo ako, magkahiwalay man kami nito, okay lang, at least. Makatulong ako sa mga anak ko, magkaroon ako magandang trabaho. Hindi pa huli ang lahat para makapagbagong buhay, makapag-anak ng panibagong buhay.
sapo-sapo. Sa mga kasilan ng lahat, sapo-sapo ang iba pa. Pasok na mga kasilan ng lahat, Yun ang bansag nila sa akin, inang nagbenta ng anak. Sabi ko, wala kayong pakialam, hindi nyo alam, wala kayong alam. Sabi ko, wala kayong karapatang husgahan ako. Kung ano po yung pinapabenta sa akin mga ano, para makapag-ano nga lang po, magkaroon ng pera kahit konti. Mairaos sa araw-araw yung ano ng anak kong 3. Ganun po. Kaya siyempre po hindi maiiwasan na mabuntis ulit, ganun. Ayoko naman pong maglaglag. Ayoko naman ayoko uminom ng mga gamot-gamot. Ang katwiran ko, maraming ang mga babae dyan na hindi nagkakaanak. Sabi kong ganun, imbis na ipalaglag ko, ituloy ko na lang. Wala pa akong magiging kasala. Be, tinimplahan mo to kanina, di ba? Kung hindi. Naging naman po akong ina. Wala naman akong wala naman akong hangad sa buhay. Makaraos lang kami. Walang maging problema, walang sakit yung mga anak ko na nakapiling ko. Yun po, kaso nga, dumating na sa napuno na ako sa ginagawa ng asawa ko, binabubugbog pa, wala na siyang trabaho. Ako na nga yung naghahanap buhay. Almost 10 years ko na po siyang nakilala. Pag lumalapit po siya sa akin na nagsasanla ng cellphone, so naikikwento niya, ate, kasi wala pa kaming ganito. Buntis pa lang ako. Parang siya na yung nag-aano sa akin, matulog sa aming mag-asawa. Yung si Ate Gina, nakatandang kapatid ng ko sa kanya eh. Kasi siya po yung nalalapitan ko, siya yung nahingan ko ng sama ng loob. Malimit ko po siyang makita ng pasa ng kung ano-ano sa katawan. Hindi ko naman po actually nakitang binugbog siya ng asawa niya, pero nakikitaan ko po siya ng mga pasa. Yun po yung malimit po punta sa akin, umiiyak kasi ate ganito. Sinaktan ako ng asawa ko, wala kaming ganito. Ito yung tinitira namin, mag-1 taon na po kami dito. Siya po lahat dito. Ilaw, pagkain namin sa tindahan. Yung ginastos niya sa akin nung panganak ko. Hindi, pabot naman yung dyan. Titingin nga ako may damit na to dyan. Ay. Nauubos na yung kanta ko sa'yo, be. Hindi ka pa natutuwa. Ayan na ang mana niya. Sana yung baby natin? Ayan na ang iyong mama. Sakit na naman likod ko. Alulo ko na naman. Sana yung baby ko? Naku, ito na wala bang gatas siya? Wala. Ano? Ano, may sakit? Wala? Wala. Mawawa naman, di pa nagbibihis. Wala nga to. Halika, ito Di may pa ako gatas naglaba. siya. Ito may gatas siya. Halika na. Yung baby ko na yun. Wawa naman yung baby ko na yun. Sama ko muna para makaano ka, makadiskarte ka. Ay. Tay. Sama muna sa mama yan. Di pa nagbibihis. Oh, kanina pa. Talaga ikaw. Naiinitan ka? Sama kita sa bahay. Mama mo, hindi ka binibihisan. Meron mo lang kami dyan. Kita lang na damit. Naiinitan. Wala. Wala na nga. Kahit anong dyan, kahit alin. Naiinitan yun. Iya mag-alaga dyan.
ganyang ginagawa sa'yo ng mama mo, uwi na talaga kita. Hindi na kita ibabalik dito. Sige, Oo. No. Isa lang. Ang ibig sabihin yan. Ako hinahanap. uwi na si mama kulit. Dito na naman siya. Mamaya pa ito Balikan magpapalapag. ko mamaya yan pag walang ulan ha. Huwag mo ka muna ilapag. Pwede na ba ako umuwi? Hindi pa to, hindi to magpapalapag. O, huwag mo na ilapag. Oo. Tulog na. Yan. Pahimbingin ko muna. Tumigil din sa wakas. Yung anak ko. Hinahanap pa rin ang kanyang tunay na nanay. Ma'am, babalikan ko po. Umuulan lang po kasi. Ito priority ko po siya eh. Kaya anak ko na rin po yan eh. Gustuhin ko mang magpakain na sa kanya. Paano at saan ako mag-uumpisa? Yan. Yan. Liga. Para mabango. Hindi muna kita tatawilin. Ayo, tapos na po. Tapos na. Nagulat na lang po ako kasi kagabi, kumakatok. Ang lakas ng katok niya kasi kailangan niya daw po maghanap ng pera. Sabi niya, ate, kunin mo muna yung baby ko kasi gagawa muna ako ng paraan para may makain kami. Yan. Wapo na siya. Wapo na yung baby namin. Suklay, anak, kaya suklay. Suklay. Wapo na siya. Pero pagka nakita ko na talagang friend ko na yung baby ko, ito yung buhay ko, na talagang nakita ko hindi niya gugutumin, why not? Yes, God. Ate. Nang, halika dito. Hayaan mo na ako. Halika. Pera mo na kung ano, saglit lang. Friend, ito. Ito, diba? Kagabi, dumating ka dito, dala mo yung baby. Sabi mo, ano oras yun? Alas 3, diba? Alas 3? Hindi lang. Alas 3, alas 4. Oo, magagano na. Mga ganong oras. Ano, nagtsura ko nga, oh. Yung baby, sabi mo sa akin na, andito na yung baby, tapusin na natin yung usapan natin. Pera mo na ako 300, mamaya na, saglit lang. Kagabi, binigyan kita ng 300 din. Bali 300 din. 5. Sabi mo, ate, last na yon. Lasin mo. Bakit ngayon nandito ka na Kasi naman? basta alam mo na yun, te. Kailangan ko sa'yo na yung baby ko eh. Alam mo naman eh. Oo nga, wala tayong problema doon. Ano ba nangyayari sa'yo? Kaya basta. Kumain ka muna. Mamaya na, basta. Ano muna, te? Dali. Ano bang kagawin mo? Huwag mo sabihin na panggatas na, andito na sa akin si... Hindi na. Pang-charge, dali. Pang-charge? Pang-charge. Ano yung pang-charge? Lumang tanongin, Hindi ko nga alam yun. Wag na. Wag na, dali na, te. Parang lasing ka. Hindi.
Isang bote lang. Bigyan mo na kita ng 300. Opo, Mm. opo. Pero yung baby, sigurado ka ba na hindi mo na babawiin sa akin? Sigurado. Alam ko hindi mo na babawiin sa akin kung niniguro lang po ako eh. Ba't po ninyo dinala dito? Kasi ma'am, para ano eh, kasi wala na, ayoko nang patagalin yung aming pagsasama. Kasi baka hindi ko na, baka maitakas ko na sa kanya. Ano ko na, hindi ko na Maibenta mo ulit sa kanya, iba. yun po. Baka ibenta ko sa iba, naku, Diyos ko, napakasama akong kaibigan. Naku, baka hindi na pag-aadik ang gawin ko na lang, masahol pa dun. Ano, prangkahan na ma'am, kumbaga. Sige po. Wala. Ay, pero ma'am, huwag niyo akong igukulong ha. Nag-take po ako, nakip-jamming po ako kagabi sa mga friend ko na adik. Yun po, kasi parang Kaya binigay mo sa akin si baby, yung pala yun. masakit na mahirap na Mawalay sa'yo. mawalay sa akin. Pero, iniisip ko na lang, andito nga siya, nasa kay ate naman. Kaya yun. Ibibigay ko kung magkano yung sinasabi mong kulang ko. Tapos ito nga po, bumalik dito, mag-usap kami. Paano nyo na-meet? Di ba kagabi matutulog ka na? Paano Ewan ko ba kung anong biglang na ano pumasok sa utak ko na parang, ay, bigyan niya kita baby kay ate. Para matapos na tayo, ibigay ko na itong ano, yung kulang ko sa'yo na... Baka mamaya na, Hindi, te. hindi, para matapos na tayo, di ba? O, ito na, ito yung 5,000 na kulang. Bukas ko na kukunin sa'yo. Kunin mo na. Hindi ba pagsisisihan kapag binigay mo ngayon? Hindi po. Pinag-isipan ko na po yan magdamag. Pero ate, pag natapos to, pag nasa iyo na yung baby, tapos na rin obligasyon mo sa kanya. Tapos na ang obligasyon. Ito, friend, para ito, last na to. 5,000. Hawakan mo muna. 1, 2, 3, Baka may pagyabang ko yan doon, hawakan mo muna. 5. Hindi, dyan mo na to para matapos na tayo. Para wala na tayong ano ha? Wala na tayong... Yung baby ba, sigurado ka na hindi mo na kukunin sa akin? Hawakan mo nga muna, te. Hindi, dyan na yan, dyan mo na yan. Dyan mo na yan. Naku, nakainom ako, baka mamaya. Problema mo na yun, kung maubos mo yun. Basta ako, tapos na sa obligasyon sa'yo, ha? Okay? Ay, ate kulit, kailangan ko na magpatahi ulit. Magpatayo? Ipapatahi ko na. Ano ipapatahi mo? Yung matris ko. Gaga. Tapos papakapon ko na yung asawa ko. Ipapakapon mo? Ayoko na. Bibigyan pa kita ng bonus. Okay, ha? salamat po. Pero, Pero- hindi pa tapos ha, obligasyon mo sa akin. Ano yung obligasyon ko pa rin sa'yo? Dito ako kakain araw-araw. Okay, pagkain, walang problema. Kumain ka lang. Wag mong hahawakan yung baby ko, ha? Okay lang sa'yo ate, hindi mo na makikita yung anak mo pagkatapos ito. Diba? Kaya nga ma'am, hindi ko na tinignan eh. Okay lang na hindi mo na makakasama yan. Eh di ba gusto mo pang makasama ng medyo matagal? magpapabango. Okay lang yun ma'am. Te, pwede pa ba Ay, rin wala ako? yung ano ko. Okay lang po. May Okay lang ma'am. Hindi ka nalulungkot ate? Nalulungkot po ma'am, nagsasaya-sayahan na lang. Anong gagawin mo doon sa pera? Yun nga po. Siguro, ano muna ma'am, kasi nga, meron dito na malapit na pwede kong pasukan. Pwede pala na kahit hindi na ako mag-ano ng requirements. Ano ba nararamdaman mo ngayon ate? Wala, normal lang po ma'am. Masaya ka na nasa akin na yung baby mo. Hypocrite ako pag sinabi kong masaya ako. Parang tanggap ma'am na parang hindi. Kasi iniisip ko na lang. Iniisip ko po, hindi naman iba eh. Kahit anong oras na gusto ko makikita ako. Hindi tulad nung ibang ibinenta nung ano, di ba? Yun. Pero ate, pag lumalaki na yan, hindi mo na pwedeng makita. Okay lang ma'am. Ayoko rin naman. Gusto ko yung makita niya ako, makita kami. Titiisin ko lang siguro. Kaya gusto ko sa malayo magtrabaho. Para hindi baka pag dito lang ako sa malapit, siyempre, doon na lang ako, baka magkasala lang kay ate kulit, baka maitakas ko. Pero hindi ko naman po kayang gawin sa kanya yun. Hindi po. Napakawalang utang na loob ko naman kaibigan pag ginawa ko yun, ma'am. Basa badaya pero. Ano pakiramdam mo ngayon ate? Masaya po. Meron kaming bago baby. Kamukha ni Kuya. Sa'yo na yan. Apo, sa akin na po.
Wala na akong choice. Ayoko na dito. Gusto kong magpakalasing para makalimot kahit saglit. Iniisip ko lang yung mga nangyari dito sa akin sa loob ng 1 taon. Dito kami, nag-ano nung asawa ko, dito kami tumira. Nagsimula. Dito rin nagtapos. Pagising ko, wala na siya. Wala na si baby, wala. Iniwan na rin niya ako. Nag-iikot-ikot lang. Para akong naglalakad-lakad. Naglilibang ako sa sarili ko eh. 2 taong mahalaga sa akin ang nawala. Iniwanan ako ng asawa ko. Wala yung baby ko, di ba? Yun na lang. Hinahanap ko yung sarili ko kung saan patutungo. Yung huling 5,000 po na dapat makuha namin ang requirements na dalawa. Sinolo niya. Nagsisisihan kami dalawa, wala na nandun na, di ba? Kaya yun, nung nahagilap ko siya kagabi, umuwi kami doon sa namin. Tapos, sabi ko, itabi niya yung pera. Ayun, pagdating ka na nila, gulat ako, wala na yung mga damit niya, wala na rin pera. Yun nga na imbis na kapiling ko sana yung baby ko. Hindi ko pinangarap kasi yung ganitong buhay eh. Kaso sa kahirapan, wala akong magawa. Sana, yung pinagsisihan ko na bago ulit sana ako nagbuntis, naka-prepared. Hindi na naman umabot sa ganito nga na napunta na naman sa iba yung baby na ibinenta ko na mismo. Masakit sa akin bilang isang inaray. Ako na. Oo, nagsisisi ako. Kasi nagkahiwa-hiwalay kami ng mga anak ko. Kasi nagkaanak nga ako. Wala naman sa akin. Dalaga, hindi. Bawal, ganun. Ayoko na. Yung mga anak ko, mahal ko sila lahat. Babalik ako sa kanila pero hindi pa ngayon. Kala nila ginusto ko yung mga nangyari sa akin. Hindi ko kagusto. Wala. Masakit sa akin yung paghiwalay namin. Siguro naman di pa huli at lahat. Para makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa kanila. Hindi lang nila alam kanila. Hindi ako masaya sa buhay, sa nangyayari sa buhay ko. Namimiss ko sila. Gusto ko ngayon darating na Pasko kasama ko sila. Nangarap po ako na balang araw magkakasama-sama po kami. Magiging buo kami yung pamilya. Mahal na mahal ko sila. Hindi ko gustong ipamigay o ibenta sila. Siguro naman hindi man nila ako maintindihan ngayon. Siguro unti-unti nilang maintindihan yun. Sana patawarin ako ng mga anak ko.
see you